Isipin mo ang paglilibing sa iyong kambal na kapatid at pagkatapos ay pagbubukas sa sirang pocket watch na inabot nila sa iyo kasama ng kanyang mga gamit at panoorin sa loob ng iyong sariling bungo ang eksaktong sandali kung kailan itinusok ng mga taong pinakamamahal niya ang kanilang mga espada sa kanyang puso. Ngayon, isipin mo na ang watch na iyon ay may ginagawang mas higit pa. Nagsisimula itong palitan ka. Umaagos ang kanyang mga alaala sa iyo. Umuupo ang kanyang mga kapangyarihan sa iyong mga buto at may isang system na nag-aalok sa iyo ng lahat ng kanyang naging sa kondisyon na tapusin mo ang kanyang pag-akyat. Kaya narito ang tanong kung saan umiikot ang buong kwentong ito. Kapag naabot mo ang tuktok ng tower na itinayo ng mga Diyos at humarap ka sa babaeng ng lason sa kanya at sa mga kaibigang nagtaksil sa kanya, mananatili pa ba ang paghihiganti bilang pinakagusto mo? Sa pagtatapos ng recap na ito, malalaman mo ng eksakto kung ano ang naging ni Cha Yeon-woo at malalaman mo kung ano ang naghihintay sa kanya sa pinakatuktok. Ito ang Second Life Ranker. Dadalhin kita sa buong kwento simula hanggang wakas. Simulan na natin. Ichish. Si Cha Yeon-woo ay isang tahimik at matigas na lalaki. Nagsilbi siya bilang sundalo, nagsagawa ng reconnaissance sa ilan sa pinakapangit na lugar sa Earth at nakuha sa larangan ang isang malungkot na palayaw. Kain, malayo siya sa iba. Ang tanging tao sa mundo na tunay niyang minamahal ay ang kanyang kambal na kapatid, si Cha Jong-woo, na naglaho 5 taon na ang nakararaan ng walang bakas. Pagkatapos, dumating ang tawag. Natagpuan na ang katawan ni Jong-woo. Kabilang sa ilang gamit na ibinalik sa pamilya ay isang bitak, sinaunang pocket watch. Nang buksan ito ni Yeon-woo, biglang bumagsak ang mundo sa ilalim niya. Ang watch ay hindi isang watch. Ito ay isang recording, isang sisidlan na naglalaman ng mga huling taon ng kanyang kapatid. At nang tumingin dito si Yeon-woo, kinaladkad siya sa mga alaala ni Jong-woo na parang sariling atin. Nalaman niya na ang kanyang kapatid ay hindi naglaho sa ordinaryong bagay tulad ng digmaan o aksidente. Si Jong-woo ay hinila sa obelisk, ang Tower of the Sun God, isang napakalaking istruktura na nagdudugtong ng hindi mabilang na mga mundo, dimensyon at universo kung saan ang mga taong tinatawag na players ay umaakyat palapag sa palapag, lumalakas sa isang system na naggragrado sa kanila tulad ng mga karakter sa isang laro. At si Jong-woo ay hindi kahit sinong umaakyat lamang. Umangat siya para maging isa sa pinakamalakas at pinakapinapapurihan na high rankers na nakita ng tower. Hinahangaan, sinusundan, minamahal na siyang eksaktong dahilan kung bakit siya pinatay. Ipinakita ng diary sa loob ng watch ang katotohanan kay Yeon-woo sa hindi mabatang detalye. Ang kanyang kapatid ay ipinagkanulo ng mga taong pinakamalapit sa kanya, ang sarili niyang kasintahan, ang sarili niyang mga kasama, ang mga malalaking kapangyarihang kaalyado niya. Nilason nila siya, siniil nila siya, at itinusok nila ang kanyang puso ng mga talim na natatakpan ng divine iron, ang tanging material na kayang pumatay sa isang bagay na kasing lakas ng naging siya. Ginawa nila iyon para nakawin ang dala niya. At habang namamatay si Jeong-woo, mag-isa at napalilibutan ng magiliw na mga muka, itinala niya ang lahat sa watch. Hindi bilang pag-amin, kundi bilang pamana. Isinara ni Yeon-woo ang watch at ang lalaking bumuka ng kanyang mga mata ay hindi na basta isang nagluluksang kapatid. Mayroon na siyang listahan ng pangalan, mayroon na siyang target, at mayroong dumadausdo sa likod ng kanyang mga mata, ang simula ng kapangyarihan ng kanyang kapatid. Naitapaptupatid, ngunit hindi ang kalungkutan ang dahilan kung bakit hinahawakan ka ng kwentong ito. Pagmasdan ang ginagawa ni Yeon-woo dito dahil hindi siya sumisigaw at hindi siya nasisira. Naghahanda siya. Naging player si Yeon-woo at pumasok sa obelisk at kaagad ay lumihis ang mga karaniwang patakaran ng genre sa kanya. Karamihan sa mga umaakyat ay pumapasok na hilaw, natatakot, kumakapa para sa anumang piraso ng lakas. Pumasok si Yeon-woo na may dalang system data
ang mahirap na nakuhang kaalaman at ang natutulog na mga abilidad ng isang lalaking sinakop na ang dos-dosenang palapag. Alam niya kung aling mga tutorial ang mga bitag, alam niya kung aling mga monster ang naghuhulog ng ano, alam niya kung saan nakabaon ang mga nakatagong quest dahil naunang naglakad ang kanyang kapatid sa landas na ito at isinulat ang lahat. Itinatago niya ang kanyang mukha at pangalan sa likod ng dating call sign niya, Kane, para hindi mapansin ng sinuman sa mga pumatay sa kanyang kapatid na naghahari pa rin sa itaas na tower na ang kambal ng isang patay na tao ay umaakyat papunta sa kanila. At pagkatapos ay ipinakita niya ang katangiang nagbibigay kahulugan sa kanya. Si Yeon-woo ay sa pinakaliteral na kahulugan, isang hoarder, kung saan ang ibang players ay nag-e-espesyalisa, pumipili ng isang armas, isang paaralan ng mahika, isang malinis na build, tumatanggi si Yeon-woo na itapon ang anumang bagay. Bawat skill, bawat spell, bawat sining ng pakikipaglaban, bawat piraso ng teknik ng patay na kaaway, kinukuha niya, hinahati at itinatahi sa kanyang sarili. Iniipon niya ang mga low-tier abilities na itinatapon ng lahat at pinapatalim ng may pasensya tungo sa isang bagay na napakalakas. Pinagsasama niya ang martial arts sa sorcery, ang alchemy sa swordsmanship, hanggang sa ang kanyang kit ay isang junk drawer arsenal na walang kalaban ang makakabasa. Nakilala siya ng ibang players ng tower sa reputasyong iyon, ang hoarder, kalahating insulto, kalahating babala. Ang pinakamahalaga niyang pamana, gayunpaman, ay nasa kanyang dugo. Sa pamamagitan ng pamana ng kanyang kapatid, ginising ni Yeon-woo ang isang draconic bloodline. Nakuha niya ang draconic eyes, mga matang nakikita ang istruktura ng lahat ng kanilang tinitingnan. Binabasa ang mga may hinang punto ng kaaway, ang daloy ng enerhiya, at maging ang nakatagong arkitektura ng isang teknik ng sapat para kopyahin sa unang tingin. Nagsisimulang magbago ang kanyang katawan, papalayo sa pagkatao at papalapit sa isang bagay na mas matanda at mas mapanganib. Ang kapatid na pinatay dahil sa sobrang lakas ay ibinigay sa kanyang kambal ang binhi ng pagiging mas malakas pa. Palapag sa palapag, umaakyat si Yeon-woo. Nagtitipon siya ng mga kaalyado, mabangis, tapat na mga kasama na naaakit sa malamig, patas, walang tigil na lalaki sa likod ng maskarang kain, at nagtitipon siya ng mga kaaway dahil ang kanyang mga paraan ay walang awa at ang kanyang pasensya ay kabuuan. Hindi siya nagmamadali. Ang mga tao na kanyang hinahabol ay nasa tuktok ng isang istruktura na may dos-dosenang palapag pa sa itaas niya. May oras siya, balak niyang gamitin ang lahat nito. Dito huminto ang kwento na maging revenge thriller at nagiging isang bagay na mas malaki. Habang umaakyat si Yeon-woo, patuloy siyang sumasagi sa mga Diyos at demonyo ng tower. Dahil ang obelisk ay hindi lamang isang dungeon, ang mga mas mataas na palapag nito ay tahanan ng mga banal na nilalang, malalawak na katalinuhan na nagsisponsor sa mga mortal na players tulad ng mga patron na nagsisponsor sa mga kampeon, nagpapahiram ng kapangyarihan bilang kapalit ng pagsamba, pansin at libangan. Karamihan sa players ay desperadong kumakapa para sa pabor ng isang Diyos. Nakakaakit si Yeon-woo ng pansin ng isang buong grupo nila at ang dahilan ay tumutungo diretso pabalik sa kanyang pamana. Nakabaon sa pamana ng kanyang kapatid ang koneksyon sa pinakakatakot-takot na pangalan sa buong nilalang, ang Black King. Ang Black King ay isang nilalang ng halos hindi maunawa ang kapangyarihan, konektado sa pinakamalalim na Diyos at demonyo ng mga itaas na parte ng tower. Isang sovereign na ang saklaw ay ang kamatayan mismo. Siya ay, sa pagtatasa ng mga nilalang na makakaalam, ang pinakamalakas na entity sa nilalang, at siya rin ay isang sakuna na naghihintay mangyari. Hindi malaya ang Black King. Kung siya ay tuluyang magigising at maglalakad sa tower nang walang gapos, hindi ito magiging digmaan. Ito ay magiging isang wakas, game over, para sa bawat mundong ikinokonekta ng obelisk.
at si Yonwoo palabas ay nakatali sa kanya sa pamamagitan ng bloodline, isang inapo ng katakot-takot na pamanang iyon. Ito ang dahilan kung bakit natatakot ang kaayusan ng tower sa mga itaas na palapag. May bantay na nakalagay sa ika-77 palapag, ang all-time strongest ranker ng tower, isang nilalang nakilala bilang Bibasbat, All for One. Hindi nakalagay si All for One doon para umakyat, nakalagay siya para pigilan ang lahat ng iba pa, para bawalan ang daan sa mga palapag sa itaas sa isang tiyak na dahilan, para hindi mahanap at makuha ng Black King ang isang karapat-dapat na apostol, isang sisidlan na sa pamamagitan nito ay tuluyang magigising ang buong arkitektura ng itaas na tower. Ang mga checkpoint at mga takot nito ay umiiral para hindi mangyari ang isang bagay na iyon na naglalagay kay Yonwoo sa isang imposibleng posisyon. Ang bloodline na nagpapalakas sa kanya ng sapat para habulin ang mga pumatay sa kanyang kapatid. Pataas sa tower ay ang parehong bloodline na nagmamarka sa kanya bilang eksaktong uri ng sisidlan na itinayo ng buong tower para itanggi, para umakyat ng sapat na taas para makuha ang kanyang paghihigante. Kailangan niyang maging eksaktong bagay na pinakakinatatakutan ng mga Diyos. Bawat hakbang paakyat ay nagpapalapit sa kanya sa kanyang mga target at mas malapit sa kapangyarihan na maaaring lumamon sa kanya at sa mundo kasama niya. Hindi umaatras si Yonwoo dito, pinag-aaralan niya ito, iniipon niya kahit ito, sa paraang inipon niya ang lahat, binabaluktot ang mga banal na pabor, demonic patronage at ang kilabot na pamana ng Black King sa sarili niyang layunin, tumatanggi na maging basta lamang sisidlan at nagpupumilit sa parehong malamig na pasensya na siya ang nangangasiwa. Natutuhan niyang gamitin ang pamana ng kamatayan nang hindi ito nagsusuot sa kanya na parang kapote. Ngunit hindi ang mga cosmic stakes ang dahilan kung bakit tayo nandito. Nandito tayo para sa listahan. Kaya sabihin na natin ang mga pangalan at pagmasdan ang hoarder na ini-scratch off ang mga ito. Ang pagpatay kay Jong-woo ay hindi gawa ng isang kamay. Ito ay isang pagsasabwatan ng mga makapangyarihan. Bawat isa ay may sariling ganid na dahilan para gustuhin siyang patay at ang kanyang mga yaman na walang bantay. Nariyan si Vieira Jun, ang kanyang kasintahan. Siya ang pinakamalalim na sugat sa lahat. Hindi lamang niya ipinagkanulo si Jeong-woo. Nakipagsabwatan siya sa isa pang kapangyarihan para lasunin siya, para tanggalin ang soul stone ng kanyang naipon na esensya mula sa naghihingalong katawan. At sa pinakamalupit na detalye na hawak ng kwento, ang mismong batang isinilang niya kay Jong-woo ay itinuring bilang walang iba kundi isang hinaharap na sisidlan, isang sariwang katawan para tirahan balang araw ng kanyang sariling soul transfer abilities. Ang kanyang pag-ibig ay isang mahabang panluloko at si Jeong-woo ang biktima. Nariyan ang kanyang mga kasama, sina Leonce at Bahal, mga kapwa rankers na ibinaling ang kanilang mga talim sa lalaking nakipaglaban sa kanilang tabi, sumali sa paghihimagsik laban sa kanya para sa kapangyarihan at posisyon. Nariyan si Bailuk na ang kamay sa pagpatay ay isa sa pinakamabigat sa lahat. At sa likod nila ay ang mga malalaking paksyon, ang Red Dragon, ang pinakamakapangyarihang guild sa itaas na tower, at ang katakot-takot nitong pinuno, ang Summer Queen at ang Gluttonous Emperor, mga titan na nagpahiram sa pagsasabwatan ng lakas para ibagsak ang isang taong walang solong, isa sa kanila ang makakapanaig. Iyon ang pader na inaakyat ni Yonwoo, hindi isang kaaway, isang koalisyon ng pinakamalalakas sa tower. Lahat sila ay inasumido na ang lihim ay namatay kasama ng kapatid na kanilang inilibing at isa-isa dumadating si Cain sa kanila. Ginagawa niya ito sa paraang ginagawa niya ang lahat, methodikal, walang teatrikal, na may pasensya ng isang taong tinanggap na ito ay magtatagal ng mga taon. Sinisira niya muna ang mga tenyente, pinaghihiwalay ang mas mababang layer ng pagsasabuatan, iniipon ang kanilang mga teknik sa kanyang horde habang pinapatay sila. Inilalantad niya ang mga alyansa, ibinabaling ang mga paksyon ng tower laban sa isa't isa at hinahayaan ang mga makapangyarihan na sirain ang bawat isa kung saan niya kaya.
hindi siya interesado sa isang tunggalian ng dangal. Ang kanyang kapatid ay hindi binigyan ng dangal. Balak ni Yong-woo na ibigay sa mga pumatay ang eksaktong kamatayang ibinigay nila kay Jong-woo. Sinisilan, ipinagkanulo at natitiyak huli na dapat sila'y natiyak sa kanya sa unang pagkakataon. Ang nagpapatama sa mga engkwentrong ito ay hindi nagpapanggap si Yeon-woo na malinis ang paghihigante. Hindi siya pinapayagan ng kwento na madaling makatakas. Dala niya ang mga alaala ng kanyang kapatid sa loob niya, kabilang ang pag-ibig na dating naramdaman ni Jeong-woo para sa mismong mga taong nasa listahan ngayon. Kapag hinaharap niya si Beaira Dun, hindi lamang niya hinaharap ang pumatay sa kanyang kapatid, hinaharap niya ang babaeng sinamba ng kanyang kapatid. Sa mga matang may parehong sariling malamig na pagkamuhi at ang lambing ng isang patay na lalaki. Ginawa siya ng watch na tagapagmana ng lahat ng naging si Jong-woo at kasama nito ang mga sugat na hindi lamang basta maipagkakanulo ng paghihigante. Umaakyat pa rin siya, isini-scratch niya ang mga pangalan pa rin. Dahil ang alternatibo, pahintulutan silang panatilihin ang kinuha nila, pahintulutan ang kamatayan ng kanyang kapatid na walang kahulugan, ay ang isang resulta na hindi kayang tanggapin ni Yeon-woo. Kaya gaano kataas ang aakyat ng isang lalaking tulad niya hanggang tuktok. Dinadala siya ng pag-akyat ni Yeon-woo mula sa isang nakamaskarang walang pangalan sa mas mababang palapag hanggang sa isa sa Nine Kings. Ang pamagat na nakalaan sa pinakamalalaking rankers ng kasalukuyang henerasyon, ang ilang umaakyat na ang kapangyarihan ay lumihis sa kahit anumang binuo ng rank system para sukatin. Hindi na siya nagtatago sa likod ng maskarang Kain dahil sa kahinaan. Sa itaas na tower, ang pangalang Kain ay isang bagay na binibigkas ng makapangyarihan ng may ingat dahil ang lahat ng nagmaliit sa hoarder ay patay na. At habang siya'y mas umaakyat, mas nagsasama ang dalawang engine ng kwento. Ang paghihiganti at ang cosmic horror ay hindi kailanman magkahiwalay na sinulid. Sila ay iisang sinulid. Pinatay ng mga mamamatay tao si Jong-woo para agawin ang mga pamana na kanyang dala, ang mismong mga pamana na nakatali sa Black King. Bininan ng mga bantay ng tower ang itaas na palapag para hindi maggising ang pamana na iyon. Sa pagmamana kay Jong at pagtanggi ng mamatay, naging si Yeon-woo ang buhay na crossroads kung saan nagtatagpo ang pinakamasama, takot ng bawat paksyon sa pinakamalalim na kasakiman ng bawat paksyon. Para matapos ang kanyang paghihigante, kailangan niyang umakyat ng mas mataas kaysa sa bantay na All for One at abutin ang mga rehiyon kung saan naninirahan ang parehong mga pumatay sa kanyang kapatid at ang mga Diyos ng tower. Para mabuhay dito, kailangan niyang mapagbuti ang pamana ng kamatayan nang hindi nagiging apocalypse na ikinatatakot ng mga Diyos. Ang nagpipigil sa hindi kapanipaniwalang premise, isang lalaking nagmana ng kanyang patay na kambal sa pamamagitan ng isang mahiwagang pocket watch at lumalago higit pa sa literal na mga Diyos na bumagsak sa kalokohan ay ang pinapatakbo ng kwento ang bawat bit nito ng seryoso. Totoo ang kalungkutan, totoo ang pasensya, totoo ang halaga. Hindi naging Diyos si Yeon-woo ng aksidente o dahil sa suwerte. Naging siya sa paraang naging siya ng lahat sa pamamagitan ng pag-ipon ng mga piraso na walang ibang nagpahalaga at pinapatalim ang mga ito ng may pagkatakot-takot na disiplina tungo sa kapangyarihan. Bawat imposibleng hakbang ay itinayo sa nauna. Kaya kapag ang tahimik na sundalo na dating bumuka ng sirang watch sa kanyang tahanan ng pamilya ay nakatayo kasama ng Nine Kings, hawak ang pamana ng pinakamalakas na nilalang sa isang matatag na kamay, hindi ito naramdaman na mura. Naramdaman ito bilang di maiiwasang wakas ng isang lalaking nagpasya sa araw na ibinalik ang kanyang kapatid sa kanya sa isang kabaong na hindi niya papahintulutan ang anuman, hindi mga Diyos, hindi mga hari, hindi mismo ang kamatayan
na tumayo sa pagitan niya at ng tuktok ng tower. Ang nobela ay tumatakbo sa pag-akyat na iyon sa 800 kabanata at 32 natapos na volume na may mga side stories na patuloy pa ring nagbubukas at hindi nito nawawala ang bagay na sinimulan nito. Isang kapatid, isang watch at isang pangako na ginawa sa ibabaw ng libingan. Ang tagumpay ni Yon Woos kapag dumating na ay hindi ang masayang tagumpay ng isang power fantasy. Ito ang malungkot, kinita na pagdating ng isang lalaking nagbayad ng buo na naglakad sa isang mundong itinayo ng mga Diyos, dala ang puso ng isang patay na lalaki at tumangging palapag pagkatapos ng palapag na ibaba ito. Second Life Ranker. Dubeon Sananrenko, a ranker who lives twice. Nagsimula bilang isang web novel ni Sadoyon at lumaki tungo sa isa sa pinakamamahal na tower climbing revenge saga sa Medium. Iniangkop sa isang lubhang popular na manhwa at pinapatampok sa English sa mga platform tulad ng Waxia World at Kakao Page. Ang nobela ay kumpleto sa 800 kabanata sa 32 volume na may mga side stories na nagpapatuloy sa mundo bukod sa pangunahing pag-akyat. Kung gusto mo ang isang malamig, mahusay na protagonista, isang lalaking ginagawang paraan ang kalungkutan na nakakalampas sa mga Diyos at nagpapatiyaga sa mga halimaw at hindi kailanman nakakalimutan ang mukhang nasa watch, ito ay isa sa pinakamahusay na inaalok ng genre. Ito ay paghihiganti na ginawa ng may pasensya, sukat at isang pusong tumatangging tumahimik. Kung ang recap na ito ay humawak sa iyo hanggang wakas, mag-subscribe. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang mga kwentong nagtatakda ng genre at ang Second Life Ranker ay isa sa pinakamatalim nitong talim. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.